mga mata. Kaligtasa'y narito na, pangako mo noong una, dunggatin namit pag-asa. Si Jesucristo ang inaw, na sa lahat ay tatanglaw, nagbibigay karangalan sa unang bayang hinirang ng buong nating may kapal. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, ihinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuni ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo. Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, amen, amen. Maaari na po nating patayin ang mga dingas ng ating kandila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniluluhog namin sa iyong dakilang kamahalan na katulad ng iyong anak na naging hindi naiiba sa mga tao at ngayon dinala sa iyong banal na templo. Kami rin naway maging dalisay at marapat dalhin sa banal na tahanan mo sa pagtitipong ito sa pamamagitan ni Jesucristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Ngunit
Sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na napagdadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya, tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ay ang poon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay Kanya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinuturing ng Diyos ay tao, naging tao rin si Jesus. Tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupon niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kitid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya ay naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikipagpapatawad ng mga kasalanan ng tao, sapagkat siya may tinukso at nagbata. Kaya ngayoy, matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po. Alleluia, Alleluia,
ng bansa. Liwanag na nagmumula sa bayan mong dinakila. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ang kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Ang linggong ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan po ng pagdadala ni kay Jesus sa templo. At ang ating liturhiya sa araw na ito ay nagsimula tayo sa pagbabasbas ng kandila. At ang kandila ay kadalasang inilalarawan natin bilang nagbibigay liwanag. Bago pa naman na uso yung mga emergency lamp, bago magkaroon ng flashlight ang cellphone mo, hindi ba pag nawawala ng kuryente, ang una mong hinahanap, kandila. Ang nanay ko, lagi nakalagay ang kandila sa tabi ng gasol. Kasi doon mo hahanapin ang kandila, pag namatay ang kuryente, doon ka sa gasol magsisindi para magkaroon ng liwanag sa kabila ng kadiliman. Maganda rin para sa atin, no? Paalala na ang kandila ay nagpapaalala sa atin na si Jesus ay ang liwanag na dumating sa sanlibutan, na nagpapawi ng kadiliman ng kasalanan. Si Jesus, ang Diyos na nagkatawan tao, ang liwanag na dumating sa sanlibutan para akayin tayo tungo sa liwanag ng Diyos at ilayo tayo sa dilim ng kasalanan, dilim ng pagkakamakasarili. Kaya sinabi ni Simeon sa ating ebanghelyo, liwanag siyang tatanglaw sa mga hintil. Kaya magandang tanong din, handa ba natin papasukin si Jesus sa buhay natin? Tanggapin ang liwanag niya nang mapawi ang kadiliman sa buhay natin? Siguro, kadiliman ng mga sugat sa buhay mo.
Nasaktan ka dati. May mga traumatic experience ka. May mga karanasan ka na masakit at hindi ka pa naghihilom doon. Madilim yun. Baka pwede ang liwanag ni Jesus ang patanglawin mo doon para ito ay maghilom. Huwag mong tabunan, paghilumin. Kasi pag tinabunan mo lang, darating ang araw, pwedeng bumalik ulit yun. Pwede yung pinantabon mo, yung pinantakip mo, maalis, babalik na naman yung sugat na yon. Pero kung siya'y naghihilom, yung sugat na yon ay maghilom sa buhay mo, may nangyayaring pagbabago sa buhay mo. Hindi mo lang siya tinakpan, siya'y pinahilom mo. Baka pwede yung liwanag ni Jesus ang maghilom sa mga sugat na yan. Baka pwede ang liwanag ni Jesus ang hayaan mong maghilom sa mga sugat na yan na nahiya kang ipakita. Mas gusto mo nalang takpan. Pero hayaan mong ihilumin yan ni Jesus. Minsan ang kadiliman ng katigasan ng ulo natin. Mas gusto natin tayo yung nasusunod. Mas gusto natin tayo yung bida. Mas gusto natin tayo yung highlight. Pero minsan, paalala rin sa atin ng Diyos na pag si Jesus na dumarating sa buhay natin, ang liwanag niya ang nagtuturo sa atin ng pagpapakumbaba. Hindi pagmamataas. Kasi sa totoo lang, ang tao nagmamataas, dilim ang dala. Pero ang tao marunong magpakumbaba, liwanag ang dala. Sa tingin ninyo, pag yung magkaibigan ba o mag-asawa, pag pareho sila magmamataas, matatapos ba yung away nila? May naalala ho ako, isang kwento, sabi ng mag-asawa, sabi ng lalaki, bilin sa amin, nung kinasal kami, ay huwag kaming matutulog hanggat hindi namin naaayos ang away namin. Kaya ngayon po, 3 araw na po akong walang tulog. Ayaw makipag-usap. May ayaw magpakumbaba. Pero sa totoo lang, hindi ba, ang tao marunong magpakumbaba, nagiging liwanag siya. Ang tao mapagmataas at di ba, malakas ang hangin, mayabang, dilim ang dala. Maliban sa malakas na hangin niya, nagdadala din ng kadiliman. Bakit? Kasi dahil sa pagmamataas niya, tinatapakan niya ang kapwa niya. Pero ang tao na marunong magpakumbaba, handang magpakababa para iangat ang iba. Liwanag ang dala. Pero aminin din natin sa punto ng buhay natin, meron din mga panahon at yugto na tila'y madilim ang paglalakbay natin. Siguro dala ng problema, dala ng suliranin sa buhay, dala ng sakit at karamdaman. Marahil ang iba sa atin dito ay naisip magpunta at magsimba dito dahil hindi na natin makita ang daan. Masyado nang madilim. Nangangapa na tayo sa dilim. Hindi na natin alam saan tayo tutungo. Hindi na natin alam saan tayo pupunta. Pero hayaan mo din na ang Panginoong Hesus Nazareno ang magbigay liwanag sa buhay mo. Sa kabila ng kawalan ng pag-asa, sa kabila ng pagkalito, mga problema sa buhay, tumingin tayo sa Kanya, siya na liwanag ng sanlibutan, para bigyan ulit tayo ng pag-asa na magpatuloy. Para bigyan tayo ng pag-asa na masasabing, hindi ako susuko, magpapahinga lang ako. Kasi ang tao na nawawala ng pag-asa, ang bukang bibig niya, ayoko na, suko na ako. Pero ang taong may puno ng pag-asa, nagpapahinga sa salita ng Diyos at nagpapatuloy sa paglalakbay,
kaya na makita ng mas klaro at dadaanan niya. Bakit? Kasi ang liwanag na ni Jesus ang gumagabay sa buhay niya. Ang liwanag na ni Jesus ang tumatanglaw sa buhay niya. At kung ang liwanag ni Jesus ang tumatanglaw sa buhay natin, there is always reason to hope. Lagi may dahilan para magkaroon ng pag-asa. Lagi may dahilan para umasa. Dahil sa Diyos at si Jesus ang ating pag-asa. Baka sa puntong ito ng buhay mo, pakiramdam mo madilim. Pakiramdam mo ay hindi mo na alam saan ka pupunta. Parang nalilito ka na. Nagiging anxious ka na. Nasi-stress out ka na. Nawawalan ka ng pag-asa. Yung kandilang binasbasan ay magandang paalala lagi sa atin. Si Jesus ang liwanag na yan, napapawi ng kadiliman. Si Jesus ang liwanag na magbibigay sa atin ng pag-asa. Si Jesus ang liwanag na nagbibigay sa atin at nagpapaalala sa atin, kasama mo ako. Madilim ngayon. Pero pag si Jesus ang dumating, siya ang liwanag, siya ang gabay. At siya din nagsasabi, huwag ka matakot, huwag ka mag-alinlangan, huwag ka panghinaan ng loob. Kasama mo ako. Ako ang liwanag ng buhay mo. Hindi Meralco. Ako, sabi ni Jesus, akong liwanag ng buhay mo. Kumapit ka sa akin. Sumunod ka sa akin. Pakinggan mong salita ko. Kumapit ka sa pag-asa ko. Sinasabi ni Jesus sa atin, kasama mo ako, hindi ka nag-iisa. Ako ang liwanag ng buhay mo. Amen. Magsitayo po. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, ilapit natin ang ating mga panalangin sa Ama na nag-alay ng kanyang bugtong na anak bilang ilaw at gabay natin ang ating itugon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Pangalagaan nawang mabuti ng mga pinuno ng ating simbahan ang banal na tradisyon ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makapaglingkod nawa ang mga pinuno ng ating pamayanan na may pag-aalay ng sarili, magpahayag at kumilos sa ngalan ng katotohanan at maging saksi sa pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging matatag nawa tayo sa ating paglalakbay tungo sa kabanalan na siyang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
Tanggapin nawa sa kanilang kaharian ang mga nahimlay nating mga kapatid at mapatawad nawa sila sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din, ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito at isama na rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, nagkatawan tao ang iyong anak upang gabayan kami. Iniluluhog namin sa iyo ang aming mga kahilingan at humihingi kami ng paggabay mo para matupad namin ang iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak na sa aming kamay, sa iyong kabutihan aming iaalay, ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, naway maging kalugod-lugod sa iyo ang paghahain ito ng iyong nagagalak na sambayanan. Niloob mong para sa ikabubuhay ng sanlibutan ay maihandog ang tupang maamo at walang bahid dungis. Si Jesucristo na iyong anak at aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy dinala sa iyong templo ang anak mong dati nang di iba sa iyo. Siya ang nagbibigay karangalan sa Israel na iyong bayan. Siya ang ipinahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag na tatanglaw sa lahat ng tao. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinag-ati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. 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 Amen.
sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig.
bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng pakikinabang, naway mapa sa aming lubusan ng iyong kagandahang loob, na kinamtang ganap ni Simeon nung matupad ang kanyang inasam, na wag muna mamatay hanggat hindi nakikita ang Mesiyas. Marapatin mo ring aming makamtan ang walang maliw na buhay sa pagtahak namin sa landas ng pakikipagtagpo sa aming Panginoong Hesukristo, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati 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 ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilul